pag-ibig sa lupang dinadaluyan ng tadhana. Naitanong mo na ba sa sarili mo, kung ang pag-ibig at walang hanggang kayamanan ay sabay na inilatag sa harapan mo, ano ang pipiliin mo? Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa isang tauhan na kinaharap ang ganoong klaseng mapangahas na pagpili. Si Prinsesa Nina ng Saudi Arabia ay isinilang sa isang pamilyang labis-labis ang yaman. Ang kanyang amang si Abdullah ay isang tanyag na oil tycoon na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na yaman ng pamilya. Mula pagkabata, namuhay si Nina sa karangyaan, sumasakay sa mga pinakamamahaling sasakyan at ang kanyang mga damit, pagkain at pang-araw-araw na gamit ay pawang mga luxury brand at high-end na produkto. Bagamat lumaki sa isang bansang Arabe na may maraming mahigpit na tradisyon, si Nina ay nagkaroon ng edukasyong kanluranin mula pa noong bata. Mayroon siyang bukas na isip, modernong pananaw at hindi siya nagpaalipin sa mga lumang batas ng kultura. Nang maging ganap siyang may gulang, si Nina ay puno ng matinding pagkauhaw na tuklasin ang mundo sa labas. Nais niyang siya mismo ang tumapak sa mga bagong lupain at maranasan ang iba't ibang kultura. Kaya naman, pagkatapos magtapos ng kolehiyo, nagdesisyon siyang tumungo sa England upang kumuha ng master's program sa International Relations at Cultural Studies. Sawa na ako sa buhay na nakakulong sa ginintuang hawla na ito. Minsang sinabi ni Nina sa kanyang matalik na kaibigan, "Ang kailangan ko ay kalayaan at isang tunay na pag-ibig, hindi isang buhay na inihanda na ng pamilya." Pag-ibig. Sa mga buwan ng kanyang pag-aaral sa England, dinala siya ng tadhana upang makilala si Enzo, isang exchange student na nagmula sa Pilipinas. Ang kalagayan ng pamilya ni Enzo ay lubos na pangkaraniwan, umaasa siya sa scholarship at nagtatrabaho ng husto upang tustusan ang mahal na gastusin sa pag-aaral sa England. Mula sa unang pagkikita, nagkaibigan sila at mabilis na lumalim ang kanilang relasyon tungo sa isang nagniningas na pag-ibig. Walang kamalay-malay si Enzo tungkol sa tunay na pagkatao ni Nina. Ang alam niya lang, isa siyang ordinaryong estudyanteng Arabe tulad ng iba. Para naman kay Nina, labis siyang masaya na naitago niya ang kanyang pagkatao dahil sa wakas, nararanasan niya ang isang dalisay na pag-ibig na hindi hinahadlangan ng pera o estado sa buhay. Alam mo ba, tuwing kasama kita, pakiramdam ko isa lang akong ordinaryong tao. Napakasarap ng pakiramdam na yon. Madalas na ibinubulong ni Nina kay Enzo. Pagkatapos ng isang taon ng pagdidate, nagtapos ang programa ni Enzo. Kinailangan na niyang bumalik sa Pilipinas upang simulan ang kanyang karera. Sa puntong ito, gumawa si Nina ng isang desisyon na nakakagulat. Handa siyang talikuran ang lahat ng mayroon siya sa kanyang pamilya upang sumama kay Enzo sa Pilipinas at itayo ang kanilang buhay. Ano? Nababaliw ka na ba? Sigaw ng matalik na kaibigan ni Nina sa gulat. Itatapon mo na lang ba ang buong buhay mo at ang lahat ng yaman mo sa Saudi Arabia dahil lang sa isang lalaking Pilipino? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Pilipinas? Walang ganyang kaluhuan doon. Tiyak, sa paningin ng maraming mayayaman sa Saudi Arabia, ang Pilipinas ay isa lamang bansa sa Timog Silangang Asya na may ekonomiyang malayo sa mga mayayamang kaharian ng langis. Iniisip nila na ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino ay pangkalahatang mababa na nakatira sa mga condo unit o mga bahay na hindi masyadong malaki, sumasakay sa mga siksikang jeepney at tren. Walang mga katulong at walang marangyang lifestyle. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Nina. Sa kanyang pag-aaral sa England, sa pamamagitan ng mga kwento ni Enzo, marami siyang natutunan tungkol sa totoong kalagayan ng Pilipinas. Bagamat walang yaman mula sa langis ang Pilipinas tulad ng sa aming bansa, ang industriya nila ng business process outsourcing at semiconductor ay isang mahalagang base ng produksyon ng mundo. Paliwanag ni Nina sa kanyang kaibigan, maraming malalaking global na korporasyon ang nagtatayo ng mga office at factory doon na may mahalagang papel sa global supply chain. At ang mas mahalaga, napakahusay ng kalidad ng kalusugan at edukasyon sa Pilipinas, kilala ang turismo at ang kalidad ng buhay ay talagang napakataas. Sa katunayan, bagamat ang per capita GDP ng Pilipinas ay hindi pa makakatumbas sa Saudi Arabia, ito ay isa pa rin sa pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon. Ang pinakamahalaga,
Ang lipunan ng Pilipinas ay napakabukas at palakaibigan, ang mga tao ay laging nakangiti. Iyan ang matagal ng hinahangad ni Nina. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagdesisyon si Nina na sumama kay Enzo sa Pilipinas. Sinabi lang niya sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya sa Pilipinas ng ilang panahon, ngunit sa loob niya, nagdesisyon na siyang manirahan sa lupain na ito. Sa mga unang araw niya sa Metro Manila, nakaranas si Nina ng hindi maliit na culture shock. Bagamat ang Maynila ay isang maunlad at makulay na lungsod, wala itong kislap at kadakilaan tulad ng Dubai at wala rin itong karangyaan na madalas niyang makita sa kanyang sariling bayan. Ang mga tirahan sa Maynila ay kadalasang compact. Ang tag-init ay mainit at maalinsangan. Ang trapiko ay siksikan at ang ritmo ng buhay ng mga taga-Maynila ay nagmamadali. Ang bawat isa ay abala sa kanilang sariling trabaho. Napakabuhay ng night market dito. Ang sarap ng mga pagkain nagkalat sa lahat ng dako. Sa unang paglalakad niya sa night market sa Binondo, labis na nahumaling si Nina sa iba't ibang nakakaakit na street food at sa enerhiya ng kapaligiran. Ang sisig na ito ay hindi mapapantayan ang sarap. Mas masarap pa kaysa sa anumang haute cuisine na kinain ko sa Saudi Arabia. Kinain ni Nina ang simpleng street food ng Pilipinas, ngunit nakaramdam siya ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman. Pagkatapos magtapos, nakakuha si Enzo ng trabaho sa isang IT at software development na kumpanya sa Pilipinas. Maganda ang kanyang suweldo, ngunit para kay Nina, na sanay sa marangyang buhay, ang pamumuhay ng middle class na ito ay medyo matipid pa rin. Ngunit hindi siya nag-abala at nagsimula pa siyang matutong magtrabaho sa bahay, magluto ng mga pagkaing Pilipino at tamasahin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Kaya pala ganito ang pakiramdam ng tagumpay kapag ikaw mismo ang nagluto. Sa unang pagkakataon na matagumpay siyang gumawa ng lumpia, tumalon siya sa tuwa sa kusina. Samantala, nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Nina. Matagal na silang walang komunikasyon sa kanya. Alam lang nilang nasa Pilipinas siya, ngunit hindi nila alam kung ano ang ginagawa niya. Si Ginoong Abdullah, ang ama ni Nina, ay isang tradisyonal na negosyanteng Arabe na labis na nagpapahalaga sa dangal ng pamilya at lubos na nag-alala sa pagkawala ng kanyang anak. Paano mag-isa ang aking anak sa isang banyagang bansa? Napakadelikado, sabi ni Ginoong Abdullah sa kanyang asawa. At ano bang meron sa Pilipinas? Mainit, siksikan sa trapiko, paano siya mabubuhay sa ganoong lugar? Sa pag-iisip ni Ginoong Abdullah, ang Pilipinas ay isang developing country lamang. Hindi niya maisip na ang kanyang prinsesang anak ay kayang manirahan sa ganoong lugar. Ngunit sa katotohanan, ang antas ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay lumampas sa inaasahan ni Ginoong Abdullah. Ang Pilipinas ay isang mahalagang hub para sa BPO at IT services sa mundo. Ang antas ng pag-unlad ng industriya ay kabilang sa nangunguna sa rehiyon. Ang mga lansangan ng Maynila ay puno ng matataas na gusali, iba-iba ang sistema ng transportasyon at napakasigla ng nightlife. Higit sa lahat, ang lipunan ng Pilipinas ay malaya at bukas. Ang ugnayan ng tao sa kapwa ay mas palakaibigan. Naramdaman ni Nina ang kalayaan at paggalang na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang mayamang pamilya sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, walang naglilimita sa kalayaan ko dahil lang sa babae ako. Walang tumitingin sa akin ng may pagtatangi dahil lang sa Arabe ako. Madalas na sabi ni Nina kay Enzo, "Dito, natagpuan ko ang tunay kong sarili." Ngunit ang magagandang araw ay hindi nagtagal. Siya Ginoong Abdullah, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, sa wakas ay natagpuan ang tirahan ng kanyang anak at naimbestigahan ang impormasyon tungkol kay Enzo. Nang malaman niyang ang kanyang minamahal na anak ay nakikipamuhay sa isang ordinaryong Pilipinong lalaki, nagalit ng husto si Ginoong Abdullah. Walang katuturan, paano ang anak ni Abdullah ay makikipamuhay sa isang lalaking walang-wala? Galit na galit si Ginoong Abdullah. Kailangan kong ibalik ang bata. Kailangan niyang maintindihan ang kanyang posisyon at responsibilidad. Kaya naman, si Ginoong Abdullah at ang kanyang asawa ay agad na sumakay sa kanilang pribadong jet papuntang Maynila. Kasama nila ang isang security team at mga abogado, handang gawin ang lahat upang ibalik ang kanilang anak sa Saudi Arabia.
Nang malaman niyang paparating ang kanyang mga magulang sa Pilipinas upang kunin siya, si Nina ay nag-aalala ngunit naninindigan. Nag-usap sila ng matagal ni Enzo at sa huli ay nagdesisyon na harapin ang bagyo na ito. Hulit-huli, malalaman din nila. Sa halip na magtago, harapin na lang natin ng tapat. Hinawakan ni Nina nang mahigpit ang kamay ni Enzo at sinabi, "Huwag kang mag-alala, anuman ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo." Bagamat nag-aalala, naiintindihan ni Enzo na hindi ito maiiwasan. Tiyak na hahamakin ako ng pamilya mo, ngunit ipapakita ko sa kanila na kahit hindi ako mayaman, magsisikap ako ng husto para mabigyan ka ng kaligayahan. Sa wakas, isang umaga sa Sabado, dumating si Ginoong Abdullah at ang delegasyon sa Maynila. Tumuloy sila sa presidential suite ng pinakamarangyang hotel sa lungsod at agad na nakipag-ugnayan kay Nina. "Ama, Ina, susunduin namin kayo ni Enzo. Ngunit kailangan ninyong mangako na hindi ninyo ako pipiliting umuwi." Matatag na sabi ni Nina sa telepono. Kahit hindi nasiyahan, tinanggap ni Ginoong Abdullah ang alok ng kanyang anak. Nagkita sila sa restaurant ng hotel. Sa araw ng pagkikita, si Nina ay nakadamit ng marangya. Si Enzo naman ay nakasuot ng pinakapormal niyang suit. Magkahawak kamay silang pumasok sa lobby ng hotel at nakita si Ginoong Abdullah at ang kanyang asawa na may kapangyarihan ang dating at napapaligiran ng maraming bodyguard. "Mahal ko, alam mo ba kung gaano kami nag-alala ng iyong ama?" Si Ginang Fatima, ang ina ni Nina, ay agad na tumakbo upang yakapin ang kanyang anak at hindi tumigil ang kanyang luha. "Bakit mo ginawa ito? Umalis ka nang walang paalam, akala namin na wala ka na." Samantala, sinipat ni Ginoong Abdullah si Enzo. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang lalaking naging dahilan ng pag-alis ng kanyang anak sa bahay. Sa paningin niya, ang suot na suit ni Enzo ay halatang hindi designer brand, ang relo sa kanyang kamay ay napaka-ordinaryo at sa isang sulyap, alam niyang galing ito sa isang ordinaryong pinagmulan. "Kaya ikaw ang lalaking nagpaiwan sa lahat ng anak ko?" Malamig na tanong ni Ginoong Abdullah sa Ingles. Huminga ng malalim si Enzo at sumagot sa matatas na Ingles. "Opo, sir. Mahal ko po ang inyong anak at gagamitin ko po ang buong buhay ko para pangalagaan siya." "Humph, alam mo ba kung anong posisyon ang mayroon ng anak ko? Alam mo ba kung ano ang tinalikuran niya?" Boses ni Ginoong Abdullah, puno ng paghamak. Siya ay isang prinsesa ng Saudi Arabia na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na yaman. "At ikaw, ano ang maibibigay mo sa kanya? Isang maliit na apartment at isang miserable na buhay?" Natigilan si Enzo sandali. Hindi niya talaga alam na si Nina ay may ganoong mataas na posisyon at marangal na pamilya. Hindi kailanman sinabi ni Nina ang tungkol sa kanyang pamilya, sinabi lang niyang may negosyo sila at may kaya. Nakita ito, agad na lumabas si Nina upang protektahan si Enzo. "Ama, mahal ko si Enzo dahil sa kanyang katapatan at talento, hindi dahil sa pera o posisyon. Sa Pilipinas, napakasaya ko, mas masaya pa kaysa noong nasa palasyo ako sa Saudi Arabia." Mahinang tumawa si Ginoong Abdullah. "Kaligayahan. Sa isang developing country, anong kaligayahan ang makukuha mo?" Hindi sumuko si Nina. "Ama, mayroon kang malaking pagkakamali tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi pa atras. Ito ang tech hub ng ASEAN. Ang industriya ng IT at software ay napakaunlad. May magandang reputasyon ang sistema ng kalusugan. Ang antas ng pamumuhay ng mga tao ay napakaganda. Ang mga tao rito ay mainit at palakaibigan. Ang lipunan ay malaya at bukas. Natagpuan ko ang tunay kong sarili at ang tunay na kalayaan dito." "Kalayaan? Ano yan? Magkano ang kinikita?" Walang pakialam na tanong ni Ginoong Abdullah. Hindi na nakapagpigil si Nina. Tumalas ang kanyang boses. "Ama, marahil hindi mo alam, ang industriya ng software ng Pilipinas ay isang mahalagang base ng produksyon sa buong mundo. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Enzo ay isa sa mga nangunguna sa blockchain at AI na teknolohiya sa rehiyon. Ang proyekto ng research and development na pinamumunuan niya ay may malaking halaga." Nagpakumbabang nagdagdag si Enzo. "Ang mga component at teknolohiya ng aming kumpanya ay ginagamit sa maraming sikat na global tech brands kasama na ang mga gadget at system na ginagamit ninyo, sir.
Ang Pilipinas ay talagang tinatawag na Silicon Valley ng Timog Silangang Asya. Si Ginoong Abdullah ay hindi makapaniwala. Kinuha niya ang keycard ng kanyang telepono. Sinasabi mo bang may teknolohiya ng kumpanya niyo sa device na ito? Opo, sir. Hindi lang yan. Ang next generation system na ginagawa namin ay makakatulong upang mapataas ng husto ang bilis at seguridad ng global transaction sa hinaharap habang bumababa ang cost. Ang mga mata ni Enzo ay nagningning sa pagmamalaki at pagkahilig sa teknolohiya. Nagtanong si Ginang Fatima, kaya magkano ang kinikita mo? Sapat ba para buhayin ang anak ko? Taos-pusong sumagot si Enzo. Ang suweldo ko sa Pilipinas ay kabilang sa high-income group. Bagamat hindi ito maihahambing sa mga oil billionaire ng Saudi Arabia, sapat na ito upang magkaroon kami ng komportableng buhay at nakakatanggap din ako ng stock option mula sa kumpanya na may malaking potensyal na lumago sa hinaharap. Narinig ito, medyo lumambot ang mukha ni Ginoong Abdullah ngunit hindi pa rin siya lubos na nasiyahan. Mabuti na yan, ngunit ang anak ko ay sanay na sa marangyang buhay, sa malalaking bahay at branded items. Kaya mo ba siyang bigyan ng ganoong klaseng buhay? Sumagot si Enzo, Sir, kung hindi ninyo po mamasamain, inaanyayahan ko po kayong bumisita sa kumpanya ko at tingnan ang apartment namin. Mas maiintindihan ninyo po ang aming buhay at trabaho sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Ginoong Abdullah at sa huli ay tumango upang sumang-ayon. Kinabukasan, nag-ayos si Enzo ng pagbisita sa kumpanya at tirahan. Nang pumasok ang pamilya ni Ginoong Abdullah sa research center ng kumpanya ni Enzo, sila ay lubos na namangha. Isang malawak, modernong research center, mga laboratory at mga model production line na state-of-the-art. Ang koponan ng mga engineer at researcher ay nagtatrabaho ng masipag at nakatuon at ang buong lugar ay nagliliyab sa high-tech na kapaligiran. Personal na sinalubong ng Vice President ng kumpanya si Ginoong Abdullah at ipinakilala ang kahalagahan ni Enzo. Si Ginoong Enzo po ay isa sa pinakamahusay naming R&D engineer. Ang disenyo ng data encryption system na pinamunuan niya noon ay nagdala ng daan-daang milyong dolyar na kita sa kumpanya. Kasalukuyan, pinamumunuan niya ang research team para sa next generation product na mahalaga sa kinabukasan ng aming kumpanya. Nakanganga si Ginoong Abdullah. Hindi niya inaasahan na ang magiging manugang niya ay may ganoong posisyon at impluensya sa kumpanya. Sa katunayan, nagpatuloy ang Vice President. Ang mga gawa ni Ginoong Enzo ay nakarehistro na ng maraming international patent. Siya ay isang kinikilalang genius sa industriya. Lubos naming pinahahalagahan ang kanyang talento at dedikasyon. Habang naglilibot sa laboratory, detalyadong ipinaliwanag ni Enzo sa kanyang mga inlo ang kahalagahan ng IT at software na teknolohiya at ang trend ng pag-unlad sa hinaharap. Ang malawak niyang kaalaman sa propesyon at ang kanyang madamdaming saloobin ay nagpatingin kay Ginoong Abdullah sa batang lalaking ito sa ibang paraan. Alam po ba ninyo? Kung wala ang mga teknolohiyang ito, ang mga secure online transaction at efficient global communication ay hindi magiging posible. Ang posisyon ng Pilipinas sa tech industry ay tulad ng posisyon ng Saudi Arabia sa larangan ng langis, parehong may rehiyonal na kahalagahan. Nag-isip ng malalim si Ginoong Abdullah. Bilang isang oil tycoon, alam niya ang kahalagahan ng enerhiya sa global na ekonomiya. Hindi niya inasahan na ang isang bansa na minsan niyang minamaliit ay may ganoong advanced na kakayahan sa teknolohiya. Pagkatapos ng pagbisita, inimbitahan ni Enzo ang kanyang mga in-law sa apartment nila ni Nina. Nakatira sila sa isang high-end condominium sa sentro ng Maynila. Bagamat hindi malaki ang apartment, napaka-komportable at kumpleto sa mga kagamitan. Napakaganda rin ng tanawin mula sa bintana. Ito ba ang bahay ninyong dalawa? Si Ginang Fatima ay tumingin sa apartment na wala pang 100 milkward square na may pagtataka. Opo, Ina. Nakangiting sagot ni Nina. Bagamat hindi malaki, kumpleto ito sa lahat ng bagay at madali ring bumiyahe gamit ang LRT. Kumpleto ang mga pasilidad sa paligid. Ang pinakamahalaga, ito ang aming pinagsamang tahanan ni Enzo, puno ng pag-ibig at init. Dinala ni Enzo ang kanyang mga in-law sa bawat sulok ng apartment. Nakita nila ang living room na pinalamutian mismo ni Nina. Ang dingding ay puno ng mga larawan ng kanilang mga paglalakbay sa Pilipinas. Sa kusina,
ay nakadikit ang mga recipe ng mga pagkaing Pilipino na pinag-aaralan ni Nina. Ang study room ay puno ng mga textbook at literatura. Kasalukuyan, nagtuturo din si Nina ng wikang Arabe sa isang language center. Ipinagmamalaking sabi ni Enzo. Mahal na mahal siya ng mga estudyante at sabi niya, nagbibigay sa kanya ng sense of achievement ang trabahong ito. Idinagdag ni Nina, opo, ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang pakiramdam ng kumita ng pera gamit ang sarili kong kakayahan. Ang kasiyahang iyon ay hindi kayang bilhin ng pera. Sa hapunan ng gabing iyon, magkasamang naghanda sina Nina at Enzo ng isang masaganang hapag na may mga espesyal na pagkaing Pilipino at ilang inangkop na pagkaing Arabe. Nagulat si Ginoong Abdullah at Ginang Fatima nang makita na hindi lang natuto ang kanilang anak magluto, kundi napakasarap pa. Hindi ko alam na marunong kang magluto. Emosyonal na sabi ni Ginang Fatima. Sa bahay, kahit ang sarili mong damit, hindi ka pa kailanman nagtupi. Nakangiting sagot ni Nina. Nagbabago po ang lahat, ina. Sa Pilipinas, marami akong natutunan na hindi ko kailanman ginawa dati. Ito ang nagpaparamdam sa akin na kumpleto ang buhay. Pagkatapos kumain, nag-alok si Enzo na dalhin ang kanyang mga in-law sa kalapit na night market para mamasyal. Napakasigla ng night market ng Maynila na may iba't ibang pagkain, laro at nakakaakit na paninda. Hindi pa kailanman naranasan ni Ginoong Abdullah at Ginang Fatima ang ganitong klaseng simple at malapit na buhay. Sa simula, medyo hindi sila sanay, ngunit hindi nagtagal, nahila sila sa masaya at masiglang kapaligiran. Ang inumin na ito na tinatawag na taho ay talagang kakaiba. Gulat na sabi ni Ginang Fatima pagkatapos tikman. Ito po ay tinatawag na pansit canton, isang local delicacy po ng Maynila. Ipinakilala ni Nina sa kanyang mga magulang. Noong una akong kumain nito, namangharin ako. Sa gitna ng siksikan sa palengke, pinanood ni Ginoong Abdullah ang interaksyon ni Nina at Enzo. Nagtitinginan sila at nagtatawanan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig. Si Enzo ay maingat na nagdala ng mga gamit ni Nina at si Nina naman ay dahan-dahang pinunasan ang pawis ni Enzo. Ang ganoong natural at tapat na pag-ibig ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Pagbalik sa apartment, umupo si Ginoong Abdullah at Ginang Fatima sa living room at pinanood ang mag-asawa na bagamat pagod ay lubos na masaya. Nagsimulang magbago ang kanilang iniisip. Sa wakas ay nagsalita si Ginoong Abdullah. Sa loob ng 2 araw na ito, marami akong nakita. Kailangan kong aminin na sa simula, may prejudice ako sa Pilipinas at kay Enzo. Inakala kong ang Pilipinas ay isang paatras na lugar at si Enzo ay isang ordinaryong lalaki lamang. Ngunit ngayon, naintindihan ko na, nagkamali ako. Namangha si Nina sa pagtingin sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na aaminin nito ang kanyang pagkakamali. Nagpatuloy si Ginoong Abdullah. Ang industriya ng Pilipinas ay talagang umuunlad at ang antas ng pamumuhay ng mga tao ay napakaganda. Bagamat wala itong yaman mula sa langis tulad ng Saudi Arabia, ang mga tao at ang kanilang talento ang tunay na yaman ng bansang ito. Si Enzo ay isang mahusay na binata, may talento, may kakayahan, at higit sa lahat, mahal na mahal niya ang anak ko ng taos-puso. Tumango rin si Ginang Fatima sa pagsang-ayon. Nakita ko kayong magkasama. Alam kong natagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Bagamat bilang isang ina, gusto kitang umuwi, mas gusto kong maging masaya ka. Emosyonal na niyakap ni Nina ang kanyang mga magulang. Salamat ama ina sa pag-unawa ninyo sa akin. Mahal na mahal ko talaga si Enzo at mahal na mahal ko rin ang buhay sa Pilipinas. Bagamat hindi ito kasing yaman ng Saudi Arabia, napakataas ng kalidad ng buhay, ang lipunan ay bukas at palakaibigan, lalo na sa mga kababaihan. Nag-isip sandali si Ginoong Abdullah at seryosong nagsalita kay Enzo. Binata, pinili ka ng anak ko at tinalikuran niya ang lahat ng mayroon siya sa pamilya. Kailangan mong patunayan sa akin na ang kanyang pagpili ay karapat-dapat. Matatag na sumagot si Enzo. Sir, gagamitin ko po ang buong buhay ko para patunayan yan. Hindi lang ako magiging matagumpay sa karera, kundi gagamitin ko rin po ang buong puso at gawa ko para maging masaya si Nina araw-araw. Tumango si Ginoong Abdullah, nasiyahan, at gumawa ng isang desisyon na nakagulat sa lahat.
Si Nina ay anak ko. Nasaan man siya, siya pa rin ang aking pagmamalaki. Ang kanyang dote at mana ay hindi magkukulang ng isang sentimos. Natulala si Nina sa pagtingin sa kanyang ama. Ama, ibig sabihin ba nito, tinanggap mo na ang relasyon namin ni Enzo? Tama? Nakangiting sabi ni Ginoong Abdullah. Ngunit may isa akong kondisyon. Anong kondisyon po? Nag-aalalang tanong ni Nina. Kailangan kayong bumisita sa amin sa Saudi Arabia kahit isang beses sa isang taon, sabi ni Ginoong Abdullah. At umaasa ako na ang magiging apo ko ay matututo ng kultura ng Arabe at kultura ng Pilipinas. Masayang niyakap ni Nina ang kanyang ama. Opo, tiyak po. Salamat, ama. Nagpahayag din si Enzo ng kanyang pasasalamat sa kanyang biyenan. Salamat po sa inyong pag-unawa at suporta. Aalagaan ko po si Nina at igagalang ko po ang kultura at tradisyon ng inyong pamilya. Kinabukasan, nagdesisyon si Ginoong Abdullah na pahabain ang pananatili nila sa Pilipinas. Gusto niyang mas matuto pa tungkol sa lugar na labis na kinalugdan ng kanyang anak. Sa sumunod na linggo, dinala sila nina Enzo at Nina upang bisitahin ang Intramuros, Rizal Park, nag-island hopping sa Palawan at nag-hiking sa Banawe Rice Terraces. Si Ginoong Abdullah ay labis na namangha sa mayaman na kalikasan at malalim na kultural na pamana ng Pilipinas. Napagtanto niya na bagamat ang Pilipinas ay may mainit at maalinsangang klima, mayroon itong maraming tourist resources, kumpleto ang infrastruktura, mataas ang literacy rate at maingat na inaalagaan ang kapaligiran. Ang lugar na ito ay mas mahusay kaysa sa inakala ko, sabi ni Ginoong Abdullah sa kanyang asawa. Hindi nakapagtataka kung bakit ayaw umalis ni Nina. Sumang-ayon si Ginang Fatima tama. Ang mga tao rito ay napakagalang, puno ng sigla ang lipunan at pakiramdam ko ay napakaligtas. At tingnan mo, napakasaya ni Nina. Sa huling araw bago sila bumalik sa kanilang bansa, nag-alok si Ginoong Abdullah na bigyan ng regalo ang mag-asawa. Inakala ni Nina na magbibigay ang kanyang ama ng malaking halaga ng pera at balak niyang tumanggi. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Ginoong Abdullah, nagdesisyon akong mamuhunan sa isang tech company sa Maynila na nagre-research at nagde-develop ng clean energy na teknolohiya para sa data centers. Enzo, umaasa akong ikaw ang magiging technical consultant. Gulat na tanong ni Enzo, bakit po clean energy? Nakangiting ipinaliwanag ni Ginoong Abdullah, mauubos din ang langis. Ang kinabukasan ay nasa renewable energy. Kailangan ding magbago ang Saudi Arabia at ang teknolohiya ng Pilipinas ay makakatulong sa atin na maabot ang layuning ito. Ito ay isang win-win cooperation. Naantig si Nina sa pagtingin sa kanyang ama. Alam niyang ito ang paraan ng kanyang ama upang suportahan sila at kasabay nito, iniisip din niya ang kinabukasan ng kanyang sariling bayan. Bago magpaalam, sinabi ni Ginoong Abdullah sa kanyang anak, ipinagmamalaki kita, Nina. Natagpuan mo ang tunay na pag-ibig at natagpuan mo ang sarili mong halaga sa buhay. Mas mahalaga iyan kaysa sa anumang yaman. Niyakap ni Ginang Fatima ang kanyang anak at bumulong, hindi ka ba talaga nagsisisi na tinalikuran mo ang mga luho at ang marangyang bahay? Matatag na sumagot si Nina. Hindi po talaga, Ina. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang manirahan sa isang maringal na palasyo, kundi ang makasama ang taong mahal mo at mamuhay ng may kabuluhan. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang kaligayahang iyon. Pagkatapos ihatid ang kanyang mga magulang, bumalik sina Nina at Enzo sa kanilang maliit at komportableng apartment. Emosyonal na sabi ni Enzo, hindi ko inakala na sa huli, tatanggapin tayo ng iyong ama at gusto pa niyang makipagtulungan sa akin. Ngumiti si Nina, iyan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya nitong lampasan ang pagkakaiba sa kultura, sirain ang mga prejudice at lumikha ng mga himala. Tinalikuran mo ang napakaraming bagay para pumunta sa Pilipinas, sulit ba? Seryosong tanong ni Enzo. Tumingin si Nina sa tanawin ng Maynila sa gabi sa labas ng bintana at sumagot ng walang pag-aalinlangan, lubos na sulit. Dito, natagpuan ko ang tunay kong sarili at ang tunay na pag-ibig. Ibinigay sa akin ng Pilipinas ang kalayaan at hospitality na walang katumbas. Iyan ay mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pagkatapos ng isang taon, nagtatag si Nina ng Cultural Exchange Center sa Maynila
upang itaguyod ang pag-unawa sa pagitan ng mundo ng Arabe at Timog Silangang Asya. Ang R&D project ni Enzo ay nagtagumpay at kinilala sa buong mundo. Bumili sila ng mas malaking bahay sa Maynila, ngunit pinanatili ang simple at kumpletong lifestyle. Si Ginoong Abdullah at Ginang Fatima ay pumupunta sa Pilipinas bawat taon at nananatili ng isang buwan, at ngayon ay mahal na nila ang kultura at lifestyle ng mga tao sa lupain na ito. Ang clean energy company ni Ginoong Abdullah ay naging matagumpay din sa Pilipinas at Saudi Arabia at naging modelo ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kwento ng pag-ibig na ito na lumampas sa hangganan ng kultura at yaman ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay walang katumbas. Sinira rin nito ang mga prejudice ng mga tao tungkol sa iba't ibang kultura at modelo ng pag-unlad ng ekonomiya. Bagamat walang yaman mula sa langis ang Pilipinas tulad ng Saudi Arabia, ang maunlad na industriya, palakaibigan na lipunan, at mataas na kalidad ng buhay ay lumikha ng sarili nitong natatanging halaga. Sa isang panayam, minsan ay ibinahagi ni Nina, "Hindi ko tinalikuran ang kayamanan, ngunit pinili ko ang ibang anyo ng kayamanan, iyon ay pag-ibig, kalayaan, at ang maging sarili ko. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang lahat ng iyon, at mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang ginto at pilak." At sa ganoon, ang kwento ng pag-ibig ng isang prinsesa ng Arabe at isang engineer na Pilipino ay hindi lamang nagbago ng kanilang sariling kapalaran, kundi nagbigay rin ng pag-unawa at paggalang sa pagitan ng dalawang kultura na tila ganap na magkaiba. Minsan, ang kapangyarihan ng pag-ibig ay mas dakila kaysa sa inaakala natin.